sa mga ka-viewers. Tingin-tingin muna si Beng Beng dyan. Dito kami sa Marshalls. Tinitingnan mo, Teng? Wala. May pang-travel na pang-bunot. Iisip pa rin niya yung pambunot niya sa puti kong buhok. May Bakit? pang-travel daw na pambunot. Ang galing talaga mang-uto tong anak ni Dadong. Uy, Beng, itong ganda ng dress. Ganda ng dress, oh. Ha? Ang cute. Kaso, yung price lang. Gano? 50. 40. Saan sa Papa banda? Sombrero dito, oh. Puro puti. Hindi, maganda yung kulay brown. Kagaya na ito yung nabili ko. Kita mo, puro Oo puti. nga. Pinagastuhan ko yung kulay brown. Ala. Oh. Ayun na naman. Nice ba ito? Ganda. Parang nakita ko na yan before, ah. Hindi DIY. Nagdi-DIY na lang si Papa. Mag-DIY na lang. Ayan pa, maganda pa. Mas okay pa yan? Kasi yung, ano? yung ano yan? May thunder. Thunder. May thunder. So, Magkano yan? 17. Pwede na pa? Sale? Clearance? Bashir. Yan lang. Pagin sa rin namin. Alaban lang. To 20. Summer. Naghanap ako ng linen ng mga pants. Parang wala na akong nakita. Bang itong cute, oh. Oo nga, no? Kaso, dami ko na damit eh. Ang cute. Ay, ang cute. Ang dami ko na damit. Mahal! Magkano? 25. 25. Cute naman. Cute. Ay, short. Skirts, tawag. Ay, oo. Tama ba? Skirts? Skirt. Yeah. Yung, Skirt. yung skirt ata, may short inside tsaka skirt. Ito naman Ito nga. short. Parang short. Hindi parang, ano siya? Oh my gosh. Papalay talaga yung pang-summer. At para, Summer attire. Naghanap-hanap si Beng Beng na pang summer. ano, Tali. tawanan mo naman to. Tunog Ilonggo ka na, Beng. Parang mag-iisang taon na tayong umuwi, ah. Kota na daw si Beng Beng. Oo nga. Daming sale. Alam mo, ngayon lang tayo nakalabas ulit. Yeah. Eh kasi nga, paglabas ka ng labas, gagastos ka, 'di ba? Kaya bihira lang po kami lumalabas para sa mga damit-damit. Naulan pa po. Ayan, oh. Kanina lang yung ganda ng panahon. Si Beng Beng may payong. Papa, ikaw hindi ka nagpayong. Siyempre ako may payong din. Mga viewers, nandito tayo sa labas. Kasi sabi ko, ang tagal ko na po hindi nakapag-bake. So, gagawa po ako ng hopyang baboy. Ito po yung ating gawing palaman. Gigisa ko muna yung sibuyas. So, ganyan na yung ating sibuyas. Mag-add po ako ng yung dahon. Mas masarap po kasi yung ating hopya pag may dahon. So yun nga pala mga ka-viewers, nanonood ako ng Netflix. Yung Worst Neighbor Ever. Grabe.
Diyos ko, kaloka. May mga ganong neighbors pala, ano, na handang manakit ng kapitbahay nila. Hindi lang manakit, kundi, naku, mas malala ang ginagawa. Grabe. Sana wala kayong mga neighbor na ganong klase kasi delikado. Buti naman kami, nakailang lipat na nga kami ng bahay, pero never naman kami nagkaroon ng ganong kapitbahay. Nakakatakot din. Lilipat ka sa bagong lugar tapos hindi mo alam, 'di ba? Kasi wala kang kakilala, hindi mo alam yung mga ugali ng kapitbahay mo. So, kami, yun nga, sabi ko, buti na lang yung mga naging kapitbahay namin sa lugar ng mga nilipatan namin. So far, mababait yung mga kapitbahay na na-encounter namin. Tapos, yun nga, si Dadong kasi, basta sa mga, ano yun, may edad. Malapit siya. So, parang, ano siya, yung madaling makipagsalamuha sa mga may edad na, ano, na mga kapitbahay. Kaya, ayun nga, parang naging friends namin yung mga kapitbahay. Yan sa inalisan namin, yung nakaraan. Naging kaibigan din niya yung kapitbahay naming may edad. At, ayun nga, isa sa mga homeowners. So, parang, alam mo yung kampante ka sa lugar, kasi nga may naging kaibigan ka. Tapos, dito naman, sabagay yung harap namin care home. Tapos, yung dun sa kabilang side, ay nakakausap naman namin yung mag-asawa dun. So, kampante ka, tapos itong kapitbahay namin dito na gumagawa ng bahay nila. Nakakausap din namin, tapos itong kabilaan namin mga ano yun dyan, mga Pinoy. So, okay yung lugar namin dito. Swerte mo lang kung yung neighborhood na malipatan mo ay mababait yung mga nakatira. Kasi may mga lugar dito na, naku, yung neighborhood ay napaka, alam mo yung magulo, tapos maraming mga zombies, yun yung mahirap. Umagang umaga ang daming mga naglalakad na parang mga lasing, mga ano, mga walang tulog, yun yung mga tinatawag nila dito, mga zombies. Kaya mahirap sa ganong lugar. Buti sa amin dito, wala namang ganun. Diyos ko, kala ko kung ano yung maingay dun. Yung squirrel. Ayun siya, oh. Naglalambitin. Saan ba yun? Kita ba? Nandun siya. Ayan sa puno. Ayan. Nanahimik. Nakaharap dito, kumakain. Ayan, ayan, ayan. Kulit. Kasi ngayon dito na sila gumagapang sa eto, yung fence. So mahaba yung nilalakbay nila hanggang doon, tawid doon sa pine tree. 'Di ba? Yung kaaway kanina ni Dadong doon sa pine tree. Nakikipagtitigan. Balik na nga ako dito sa niluluto kong palaman. So, ayun, nilagyan ko na siya ng asukal tsaka milk. Ayan. Lagyan ko na ng ano to. Lagay ko na yung flour. Add ko yung asin. Tsaka, wait. Ayan. Hininaan ko lang yung apoy. Add na natin yung flour. Ingay ng mga ibon tsaka yung squirrel.
So yung mga ka-viewers, ito na yung ating palaman. Ready na siya. Ang bango ng sibuyas. Palamigin ko na lang siya, tapos gawa na ako ng dough. Ayan, meron na tayong salt at all-purpose flour. Lagyan ko siya ng vegetable oil. Ayan. Dalawang recipe po kasi ito, kaya medyo madami. At lagyan ko siya ng tap water lang. Ayan. Add na lahat. At ayan. Mix na natin dito sa mixing bowl. Kaya puminix ko lang siya hanggang sa mag-combine lang yung mga ingredients. So, yan na po yung ating first dough. Ayan. Hindi naman kailangan na talagang matagal yung pag-mix sa kanya. Importante, combine lang lahat ng mga ingredients. At tabi ko na lang muna dito kasi gagawin pa po natin yung second dough. Ayan. So, ito po yung para sa second dough. Meron tayong all-purpose flour. Ayan, sugar. At add natin yung ating lard. Ayan yung ating lard. Ito po kasi magbibigay ng lasa sa first dough dahil yung first dough ay maalat lang. So, ito yung medyo may tamis. Ayan. At nirol ko muna bago ayan balot muna natin siya sa plastic bago natin ilagay sa fridge. Mga 15 minutes, 15 to 30 minutes ayan bago natin siya gamitin. Ito yung galing fridge na dough. Ayan. Cover lang natin para hindi ma-dry. The reason why. Don't ask me why. Wow, napa-English ito daw mga viewers. Alam na this, pag ganon, wala na sila masyadong... Uy, ano yan pa? Wala na sila masyadong gagawin. Kaya early na naman yung uwi. Kala ko nanalo na ako sa loto ng 100,000. Magkano pala? $100 na pala. Wow! $100? Wow! Ayaw pa. Malapit na, malapit. Sa so, mga ka-viewers, sabi ni Dadong, nanalo daw po siya ng... Dagdag ka pala dyan. Nanalo daw siya ng $100. Kala daw niya, 100,000. Malay mo, diba? Yan yung kasunod. Uy, ano pa rin yun? Blessing pa rin yan. Kaya nga. Bale, ano na to? Pangalawang beses na kaming nanalo ng mga 100. Dati, siguro matagal na yun pa, parang 5 years ago pa yun.
nanalo din kami ng mga 100 something din. 125. Madalas baliktaya. Kaya $20, $25, ganyan. Sarap yarn. Kaya pala napabili ng coffee si Dadong. Nag-aaya siya mag-McDonald's. Sabi ko, wag na lang kasi gumagawa akong hopya. Andiyan o. Sabi ko, nanalo kami ng 100. Kasi yun po, binabalot ko na yung ating hopya. Bakit napagawa ko ng marami bang sibuyas? Doon. Naalala ko, naubos ko na kasi yung hopya eh. Naubos ko yung hopya na pasalubong. Sabi ko, wala na tayong wala na tayong makain. Hindi ka man na nagpa-thank you. Wala, nagpa-thank you naman. Ikaw nagpa-thank you, di ba? Oo. Ayan, ating hopya. Ayan o. Ayan. Mga ka-viewers, lagyan muna natin to ng egg wash. Ang dami. Ang dami na ilagay. Ready na yung ating oven. Preheated na siya. So, bake na natin ng mga 20 minutes or more hanggang sa maluto siya sa 370 degrees Fahrenheit. Ayan. So, po nakasalang na yung ating hopya. Ayan, si Dadong gumagawang trellis. Hopya. Homohopya. Hopya, baboy, sibuyas. Yung gagawin natin. Trellis. Ganda na yan. Nag-improvise po siya ng trellis. Kinikwento ko yung kanina pa. Nanood ako sa Netflix. The Worst Neighbor Ever. Sabi ko, delikado yung ganong neighbor. Yung neighbor na yan. Hindi, sa Netflix. Nangyari sa US yun. Naging friendship nila yung tao, tapos alam mo yung nagkaroon ng misunderstanding hanggang sa nangyari masamang neighbor pala. Nagawa niyang patayin yung asawa nung yung friend niya dati. Tapos yung isa naman, Patay yung lalaki. tapos yung babae, binaril din niya. Kasi parang tinuring siyang pamilya, tapos nung bandang huli, parang feeling niya,
parang siya yung may-ari ng bahay na pati yung apo nung nung may-ari, parang pinagbabawalan niya magingay, maglaro, alam mo yun? Oo. Hindi kanya. Ayun na nga. Feeling entitled nga. Tapos yun nga. Pero may ano din siya. Bakit worse neighbor? Eh kasi nga, nagawa niya ng ganyan yung ano niya. Yung neighbor niya. Kumbaga, nagawa niyang patayin yung asawa. Tapos, alam mo yun. Nagawa ba niyang mamaril? Hindi. Kaya isa siya sa mga worst neighbor na ma-consider, 'di ba? Tapos yung isa naman parang pinlano na ano daw, mag-claim ng insurance. So, ang ginawa, pinasabog yung bahay. My gosh. Grabe. Alam mo yung pagsabog ng bahay pa, ilang bahay yung nadamay. Tupok yung bahay nila, tapos yung mga katabing bahay nadamay. Ang layo nung Gusto din naman niya. ayun, worst talaga yun kasi may namatay eh. Nasunog yung bahay tapos Nakiklaim claim sa insurance. Ayun nga lang, Imbestigahan. sinadya. Na sinadya. Ayun yung nagpasabog na yun, parang 3 times na tinry. Yung dalawa na failed. Yung pangatlo, ayun na. Ang mahirap doon kasi nga nakadamay pa sila ng kapitbahay nilang namatay. Yun lang. Tapos yung may isang episode pa akong hindi napanood. Ay sabi ko, naku, mahirap. Kaalata naman pag yun yung naging neighbor mo. Sabi ko nga dito sa atin, buti na lang, nung nakailang lipat tayo pa, okay naman mga neighbors natin, no? Naging, ayun yun, hindi naman taga dun. Yung dati. Zombie ako. Mga, oo nga, may mga zombie na, dati. Yung sabi ni Dadong, may mga zombie lang, kasi dati nga, may mga dumadaan-daan. Pero hindi naman neighbors. Ayun, yung mga lang, yung mga pakalat-kalat lang dun pa na nagbabaka sakali, baka may mabingwit sa mga tabi-tabi. Kaya yun. Pero sabi ko nga si Dadong, friendly to sa mga sa mga seniors. No, paano naging friends mo yung mga seniors na mga kapitbahay natin, no? Lagi niyang nagiging kaibigan. Dahil malapit na rin Dahil malapit na din daw siya mag-senior. Ay, malayo pa naman. Grabe ka naman. Hindi, pero tawa na. Hindi, pero si Dadong malapitin to sa malapitin. Malapit siya sa mga seniors. Nagiging friends niya. Yun nga yung inalisan namin doon. Naging friend din niya yung dalawang seniors dati. Tapos dito din yung harap namin dati kasi nga care home to. So naging friends din niya yung friend lang pala kasi isa lang. Tapos yung may-ari din dito sa Ha? Maganda pala kapag yung friend mo na May mga edad. hindi yung galante. Kasi nabibigyan siya pasaway. Nagbibigay ng first class na beef. Oo, yung meat. Nabigyan siya kasi galing farm ata yun. Hindi ko nga rin alam bakit nagbigay. Oo nga. Di kasi dinidiligan ko lang yung halaman niya. Yung halaman doon dati sa likod, dinidiligan niya. Sinasama ko na pagdilig. Siguro nakikita na parang nag-e-effort ba si Dadong na sinasama. Hindi, kumbaga, syempre effort na, hindi naman niya sadya na ipakita. Kumbaga, parang trip lang niya na diligan yung halaman ng Katabi kasi natin yung, ng kabila. katabi kasi natin yung, niya, Backyard. yung halaman niya. So, ayun, sabi ko nga, swerte na, halimbawa, makalipat ka sa isang lugar tapos, 'di ba? Yung okay lahat ng mga neighbors mo. Kasi hindi mo akalain na may mga ganong neighbors pala, no? Na magawan ka ng hindi maganda. Kasi syempre dito pa naman bibihira mo makausap yung mga kapitbahay mo. Bibihira. Buti nga dito sa atin pa, no? Nagkikipag-usap sila. Tapos yung may-ari din dyan. Pagka nagpupunta dyan for rental niyang mga property, yan, nakikipagtsikahan yan dito.
Kaya kahit papano, alam namin na yung mga may-ari dito, parang ano din, sila talaga yung owner, parang pailan-ilan lang dito yung for rent, no? Maganda kasi pagka yung talagang sila yung owner, at least diba hindi pa iba-iba ba yung kapitbahay mo. So kung for rent yung bahay or rental property yan, syempre pagka tapos na yung kontrata ng isa, ibang tao na naman mag-occupy. Ayan o, bagong lutong hopya. Ay, 40 ka na, ambit. Ayan o, mainit-init. Tcharam! Hopyang sibuyas. Namit. Namit ulit eh. Init-init pa. Hindi naman matikman yan, ma. Ayan. Maraming salamat mga ka-viewers sa palaging panonood sa mga videos namin. Ingat-ingat. Bye-bye. See you next time, mga ka-viewers.